Hello po, sir. Ayan, sir, ito itatanong ko po sa inyo about po nga dito sa naging desisyon po ng Korte Suprema, no? Ang sabi po ng Korte Suprema ay yun nga po, nagkaroon po sila ng desisyon na unconstitutional. Kung makikita po natin na 12 out of 15 ang appointee ni Digong na judge. So ano pong opinion niyo po dito, sir, na sa 12 out of 15 na yan, sa tingin niyo po ba, ito lang po ba tumatanaw ng utang na loob o sadyang ginagawa talaga nila yung tama? Yan, magkakasama na yan. May pagtanaw ng utang na loob at tinatrabaho rin nila na maaaring tama rin dahil sasabit sila dyan, masisita sila. Pero yan, sabwatan na yan ng Senado at ng justice system natin, ng Supreme Court. Magkakasabwat na yan. Nag-aabang na lang yan Supreme Court, mga diskarte para ma-dismiss yan. Mabaliwala ang mga inihaing reklamo. Ngayon, maswerte sila dahil tatanggapin nila yung pangako ni Digong na magsasama-sama sa impyerno. Praise God. Pero sir, ito tanong ko na lang po. Sa tingin niyo po ba, kung hindi ito magtutuloy-tuloy, kung hindi matutuloy ang impeachment trial, ano po sa tingin niyo magiging resulta sa sitwasyon ng Vice Presidente? Mananatili ba ganun pa rin yung galit ng tao sa kanya? Dahil kasi ang lumalabas nito, hindi natuloy ang impeachment, ibig sabihin yan, tuloy pa rin yung hinala ng tao sa kanya. Malala ang magiging sitwasyon. Malawak na kawalan ng tiwala sa justice system natin, pati sa mga senador. Kaya pinakamaganda, alisin na nga yung mga senador. Maging parlamento na tayo. Wala silbi, mga inutil. Mga perwisyo lang sa bayan. Hindi, naglilingkod sa tao. Sa amo nila, kay Digong. Hindi sa bayan. Sweldo nila sa bayan. Tapos ang trabaho nila para kay Digong. Pero swerte pa rin sila. Nakakatuwa. Dahil yung nga pangako ni Digong sa impyerno, naka-reserva na sila ron. Salamat po sir. Thank you.